Akala mo ba imposible ang yumaman kung average lang ang sahod mo? Marami ang nagsasabi na kailangan mo ng malaking kapital para umasenso. Pero paano kung ang totoo ay may sinusunod lang na mga patakaran ng mga taong tahimik na yumayaman? Kung handa kang mabago ang pananaw mo sa pera simula ngayon, huwag kang aalis dahil para ito sa iyo. Sa mundong umiikot sa bayarin, utang at walang katapusang gastos, parang ang hirap ng huminga. Araw-araw kang nagtatrabaho pero pakiramdam mo palaging kulang ang kinikita mo. Hindi ka tamad at hindi ka rin kulang sa diskarte, pero parang may mali pa ring nangyayari. Ang tanong ay, ito ba ay kapalaran o may mga financial rules kang hindi pa alam? Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Kung gusto mo ng kaalaman tungkol sa pera, negosyo at tamang mindset sa paghawak ng kita, nasa tamang lugar ka. Ang bawat minutong ilalaan mo dito ay pwedeng magbunga ng mas malinaw na kinabukasan. Minsan isang ideya lang ang kailangan para magsimulang magbago ang direksyon ng buhay mo. Hindi lahat ng mayaman ay nagsimula sa mataas na sweldo. Marami sa kanila ay ordinaryong empleyado, maliit ang puhunan at limitado ang oportunidad. Ang pinagkaiba lang nila ay alam nila kung paano paikutin ang maliit na pera para lumaki ito. At mas mahalaga, disiplinado sila sa pagsunod sa mga patakarang karamihan ay binabaliwala. Sa video na ito, ilalahad natin ang 7 rules para yumaman kahit average ang sahod. Hindi ito mabilis ang yaman at hindi rin ito panaginip lang, ito ay praktikal, subok at bagay sa sitwasyon ng maraming Pilipino. Kung seryoso kang baguhin ang relasyon mo sa pera at negosyo, simulan natin ngayon mismo. Rule number 1, matutong kontrolin ang iyong pera bago mo ito palakihin. Ang unang hakbang sa pagyaman ay hindi ang pagtaas agad ng sahod, kundi ang kakayahang kontrolin ang perang pumapasok at lumalabas sa iyong buhay araw-araw. Maraming Pilipino ang masipag magtrabaho at tapat sa kanilang hanap buhay pero nauubos ang kita dahil walang malinaw na sistema sa paghawak ng pera. Kapag hindi mo alam kung saan eksaktong napupunta ang bawat pisong kinikita mo, siguradong unti-unti kang mauubos kahit gaano ka pa kasipag. Ang tunay na mayaman ay hindi lang marunong kumita ng pera, kundi marunong magtakda kung saan lamang ito dapat gamitin. Sa simpleng kontrol ng pera, nagsisimulang mabuo ang pundasyon ng pangmatagalang pag-asenso. Kailangan mong maging tapat sa iyong sarili at alamin kung magkano talaga ang kabuuang kinikita mo kada buwan. Kasabay nito ay dapat malinaw din sa iyo kung magkano ang kabuuang nagagastos mo, kasama na ang maliliit na gastos na madalas hindi napapansin. Kapag isinulat mo ang lahat ng gastos, makikita mo kung gaano kalaki ang perang napupunta sa walang saysay na bagay. Maraming tao ang nagugulat kapag nakita nila kung gaano kalaki ang nawawala sa kanila sa kakaunting bili dito at doon. Ang kaalaman sa sariling galaw ng pera ay unang susi para magkaroon ka ng kapangyarihan sa iyong pinansyal na buhay. Ang kontrol sa pera ay bunga ng disiplina at hindi lang ng motivation o excitement na panandalian. Madalas ay emosyon ang nagpapatakbo sa paggastos, lalo na kapag pagod, stressed o gustong gumanti sa sarili. Kapag hinayaan mong emosyon ang magdesisyon sa pera mo, palagi kang mauuwi sa pagsisisi pagkatapos ng sweldo. Ang pera ay kasangkapan para sa kinabukasan at hindi premyo sa bawat paghihirap na iyong pinagdaanan. Kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon sa paggastos, mas nagiging malinaw ang iyong direksyon sa buhay. Hindi ibig sabihin ng pagkontrol sa pera ay pagiging kuripot o pag-deprive sa sarili ng kasiyahan. Ang ibig sabihin nito ay pagiging mulat kung kailan ka gagastos at kung kailan ka dapat magpigil. May malaking kaibahan ang paggastos na may plano at paggastos na dala lang ng tukso at uso. Ang mga taong yumayaman ay may kakayahang magsabi ng hindi kahit kaya nilang bumili sa kasalukuyang sandali. Ang kakayahang ipagpaliban ng luho ngayon ay nagbibigay ng mas malaking kalayaan sa hinaharap. Bago ka pumasok sa negosyo, sideline o kahit anong investment, dapat kontrolado mo muna ang sarili mong pera. Dahil kung hindi mo kayang pamahalaan ang maliit na sahod, mas mahirap kontrolin ang mas malaking kita kapag dumating na ito. Ang yaman ay hindi bigla ang dumarating, kundi unti-unting binubuo sa araw-araw na tamang desisyon. Ang unang rule na ito ang nagsisilbing pundasyon ng lahat ng susunod na rules sa pagyaman.
Kapag natutunan mong ikaw ang may hawak ng pera at hindi ang pera ang may hawak sa iyo, doon pa lamang tunay na nagsisimula ang pag-asenso. Rule number 2, unahin ang pag-ipon bago ang lahat ng gastos. Ang pangalawang rule sa pagyaman ay ang paglalagay ng ipon bilang unang prioridad at hindi kung ano ang matitira pagkatapos gumastos. Maraming Pilipino ang sanay mag-ipon lang kapag may sobra, pero ang problema ay kadalasan ay walang natitira. Kapag ganito ang sistema mo sa pera, habang buhay kang maghihintay ng tamang panahon na hindi naman dumarating. Ang pag-ipon ay hindi resulta ng malaking sahod, kundi ng tamang diskarte at malinaw na desisyon. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong baguhin ang order ng paghawak mo ng pera simula ngayon. Sa oras na matanggap mo ang iyong kita, dapat may nakalaan ka na agad para sa ipon bago pa man ito mahawakan ng gastusin. Ito ang prinsipyong pay yourself first na sinusunod ng maraming financially successful na tao. Hindi mahalaga kung maliit lang ang halaga sa umpisa, dahil ang mahalaga ay ang consistency nito. Mas madaling mag-adjust ng lifestyle kapag may malinaw kang inaalaga ang ipon. Unti-unti mong mararamdaman na mas may control ka sa iyong buhay kapag may perang hindi mo basta ginagalaw. Ang ipon ay hindi lang basta pera na nakatabi sa bangko. Ito ay proteksyon mo laban sa biglaang emergency tulad ng sakit, pagkawala ng trabaho o di inaasahang bayarin. Kapag wala kang ipon, bawat problema ay nagiging crisis at bawat abala ay nagiging utang. Ang taong may ipon ay mas kalmado sa harap ng problema dahil may sandalan siya. Dito mo mararamdaman na ang ipon ay nagbibigay hindi lang ng pera kundi ng peace of mind. Maraming nagsasabi na maliit lang ang sahod, kaya imposible raw mag-ipon. Pero ang totoo ay mas mahalaga ang ugali kaysa halaga pagdating sa pag-ipon. May mga taong malaki ang sahod pero zero ang ipon dahil walang disiplina. Habang may mga taong simple ang kita pero may naitatabi dahil marunong mag-adjust ng gastos. Ang pag-ipon ay isang habit na hinuhubog araw-araw at hindi isang goal na minamadali. Kapag nasanay ka ng inuuna ang ipon, mas nagiging malinaw ang susunod mong hakbang sa pagyaman. Unti-unti kang nagkakaroon ng pondo para sa negosyo, investment o mga oportunidad na darating. Hindi ka na madaling matukso sa utang dahil may sarili kang reserba. Ang pera mo ay nagsisimulang magtrabaho para sa iyo at hindi ikaw ang alipin nito. Sa rule na ito nagsisimulang mabuo ang seguridad na kailangan mo para umangat sa mas mataas na antas ng buhay. Rule number 3, palakihin ang income hindi lang ang sahod. Maraming Pilipino ang umaasa lang sa iisang source ng kita at kadalasan ay sahod lang mula sa trabaho. Kapag iisa lang ang pinanggagalingan ng pera mo, sobrang delikado nito kapag nagka-problema ang trabaho o negosyo. Kahit gaano ka pa kagaling magtipid at mag-ipon, may limitasyon ang pag-asenso kapag fix lang ang pumapasok na pera. Ang tunay na pagyaman ay nangyayari kapag natuto kang palakihin ang income at hindi lang kontrolin ang gastos. Dito nagkakaroon ng malaking diferensya ang ordinaryong tao at ang financially smart na tao. Ang pagpapalago ng income ay hindi agad nangangahulugan ng pag-resign sa trabaho o pagtayo ng malaking negosyo. Maaari itong magsimula sa simpleng side hustle na tugma sa oras at kakayahan mo. Maraming paraan ngayon para kumita online, magbenta ng produkto o mag-offer ng serbisyo. Ang mahalaga ay may ginagawa kang hakbang para madagdagan ang pumapasok na pera sa buhay mo. Kahit maliit sa umpisa, ay may malaking epekto ito sa long term kapag pinagsama ang disiplina at tiyaga. Kailangan mo ring palakihin ang value mo bilang isang individual. Kapag nadagdagan ang skills mo, nadaragdagan din ang posibilidad na tumaas ang kita mo. Ang kaalaman sa negosyo, pera at technology ay parang puhunan na hindi mananakaw ni Numan. Maraming Pilipino ang naiipit sa pare-parehong sahod dahil tumigil na silang mag-aral at mag-improve. Kapag pinili mong mag-invest sa sarili mo, mas dumadami ang oportunidad na lalapit sa iyo. Mahalagang maunawaan na ang oras ay may halaga. Kung ginagamit mo ang lahat ng oras mo sa bagay na walang ibinabalik na kita o kaalaman, sayang ang potensyal mo. Ang mga taong yumayaman ay marunong maglaan ng oras sa mga gawaing may pangmatagalang benepisyo. Hindi nila inuubos ang buong araw sa libangan na walang direksyon. Ang oras na ginamit mo ngayon ay pera na pwedeng dumating bukas. Kapag sinimulan mong palakihin ang income mo, mas bumibilis ang pag-abot mo sa financial goals mo. Mas nagiging madali ang pag-ipon, pag-invest, at pagtulong sa pamilya. Hindi ka na laging umaasa sa utang
kapag may bigla ang pangangailangan. Ang pera ay nagiging tool mo para magkaroon ng mas maraming pagpipilian sa buhay. Sa rule na ito, nagsisimula kang lumipat mula sa survival mode papunta sa tunay na pag-asenso. Rule number 4, matutong magpalago ng pera at hindi lang magtabi. Maraming Pilipino ang natutong mag-ipon ng pera dahil ito ang unang tinuturo tungkol sa financial discipline. Ngunit kakaunti lamang ang talagang natutong magpalago ng perang kanilang pinaghirapan sa mahabang panahon. Ang problema, kapag puro ipon lang ang ginagawa ay unti-unti itong nababawasan ang tunay na halaga dahil sa inflation. Habang tumatagal ang panahon at tumataas ang presyo ng bilihin, lumiit ang nabibili ng parehong halaga ng pera. Kung hindi kikilos ang pera mo, para mo na ring hinayaang umatras ang iyong financial progress. Ang mga taong yumayaman ay malinaw ang pag-iisip pagdating sa kaibahan ng pag-iipon at pagpapalago ng pera. Para sa kanila, ang ipon ay pananggalang at ang investment ay sandata para sa pag-asenso. Hindi nila hinahayaan na matulog lang ang pera sa bangko nang walang ginagawa. Ginagamit nila ang pera bilang kasangkapan para makalikha ng mas malaking kita sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit kahit pareho ang kinikita sa umpisa ay nagkakalayo ang nararating sa bandang huli. Ang pag-invest ay hindi pagsusugal kung ito ay ginagawa ng may sapat na kaalaman at malinaw na layunin. Maraming Pilipino ang natatakot mag-invest dahil sa mga kwento ng panloloko at maling desisyon ng iba. Ngunit kadalasan ang ugat ng problema ay hindi ang investment mismo, kundi ang kakulangan sa edukasyon. Kapag pumasok ka sa isang bagay na hindi mo naiintindihan, doon nagsisimulang malagay sa panganib ang pera mo. Ang unang puhunan sa matagumpay na investment ay kaalaman, disiplina at tamang mindset. Hindi mo kailangang magsimula sa malaki o komplikadong paraan para matutong magpalago ng pera. May mga simpleng uri ng investment na unti-unting nagpapalago ng kapital sa mahabang panahon. Ang mahalaga ay naiintindihan mo kung paano ito kumikita at kung ano ang mga posibleng panganib. Ang mga taong nagtatagumpay sa larangan na ito ay marunong maghintay at hindi nagmamadali sa resulta. Ang pasensya at consistency ang tahimik na lihim ng pangmatagalang financial growth. Bago ilagay ang pera sa kahit anong investment, mahalagang ihanda muna ang pundasyon ng iyong finances. Dapat ay may sapat kang ipon para sa emergency at hindi ka umaasa sa investment para sa araw-araw na gastos. Kapag ini-invest mo ang perang kakailanganin mo agad, malaki ang tsansang gumawa ka ng maling desisyon. Ang tamang diskarte ay inuuna ang seguridad bago ang kita at inuuna ang plano bago ang emosyon. Kapag matibay ang pundasyon mo, mas nagiging malinaw at kalmado ang isip sa paghawak ng pera. Kapag natutunan mong magpalago ng pera, unti-unti kang nagkakaroon ng mas malawak na pananaw sa buhay. Hindi ka na lubos na nakadepende sa oras at lakas ng katawan para kumita ng pera. Ang pera mo ay nagsisimulang magtrabaho para sa iyo kahit ikaw ay nagpapahinga o natutulog. Mas nagiging posible ang mga pangarap na dati ay parang malayo at imposible. Rule number 5. Iwasan ang lifestyle inflation at hindi kailangang pagtaas ng gastos. Isa sa mga tahimik na kalaban ng pagyaman ay ang pagtaas ng gastos kasabay ng pagtaas ng kita. Maraming Pilipino ang tuwing nadadagdagan ng sahod ay agad ding dinadagdagan ng luho at gastos sa buhay. Akala nila ay reward ito sa sarili, pero sa totoo lang ay binabawasan nito ang pagkakataon nilang umangat. Kapag mas mabilis tumaas ang gastos kaysa kita, kahit lumaki ang sweldo, ay parang wala ring nangyayari. Dito nauuwi ang maraming tao sa pakiramdam na parang pareho pa rin ang buhay kahit mas malaki na ang kinikita. Ang lifestyle inflation ay nangyayari kapag ang pamantayan ng pamumuhay ay patuloy na tumataas ng walang malinaw na plano. Mas mamahaling gamit, mas mahal na pagkain, at mas magastos na bisyo ang madalas unang binabago. Hindi mali ang iangat ang kalidad ng buhay kung ito ay may direksyon at limitasyon. Pero kung ginagawa ito para lang makasabay o magpakitang kayana, nagiging problema ito sa kalaunan. Ang tunay na asenso ay hindi palaging nakikita sa labas kundi nararamdaman sa seguridad sa loob. Maraming tao ang nalulubog sa utang dahil sinubukan nilang mamuhay lampas sa kanilang kakayahan. Gumagamit ng utang para tustusan ang lifestyle na hindi pa talaga kaya ng kasalukuyang income. Sa simula ay masarap ang pakiramdam pero kalaunan ay nagiging pabigat ang buwan-buwan na bayarin.
Ang utang na hindi nagpapalago ng pera ay kadalasang humihila pababa sa pinansyal na kalagayan kapag ang malaking bahagi ng kita ay napupunta lang sa pagbabayad ng utang. Mahirap talagang umusad. Ang mga taong yumayaman ay maingat sa pag-upgrade ng kanilang lifestyle. Hindi sila basta-basta nagpapalit ng pamumuhay hanggat hindi matibay ang kanilang financial foundation. Mas inuuna nila ang ipon, investment at cash flow bago ang luho at display ng tagumpay. Alam nila na ang totoong yaman ay kakayahang mamili kahit hindi gumagastos ng malaki. Ang disiplina sa lifestyle ay senyalis ng maturity sa paghawak ng pera. Kapag natutunan mong panatilihing simple ang pamumuhay, kahit tumataas ang kita, mas bumibilis ang pagyaman. Mas marami kang perang pwedeng ilaan sa pagpalago ng income at pagbuo ng assets. Hindi ka madaling ma-stress sa bayarin dahil hindi ka nakatali sa mamahaling obligasyon. Nagkakaroon ka ng mas maraming option at mas control sa direksyon ng buhay mo. Rule number 6. Magkaroon ng malinaw na layunin sa pera. Maraming Pilipino ang araw-araw na pumapasok sa trabaho para kumita ng pera, pero kakaunti ang talagang nakakaalam kung para saan ang perang iyon. Kapag wala kang malinaw na layunin sa pera, madali kang matangay ng gastos, luho at mga desisyong walang direksyon. Ang pera na walang malinaw na layunin ay parang barkong palutang-lutang sa dagat na kahit malayo ang narating ay walang tiyak na pupuntahan. Hindi sapat ang simpleng pagnanais na yumaman dahil kailangan mong malinaw na malaman kung bakit mo gustong yumaman. Ang malinaw na layunin ang nagsisilbing kompas na gumagabay sa bawat financial decision na gagawin mo araw-araw. Ang pagkakaroon ng layunin sa pera ay nagbibigay ng saysay sa pag-iipon, pagtitipid at pag-invest. Kapag alam mo kung bakit ka nag-iipon, mas nagiging madali ang pagtanggi sa mga gastusing hindi talaga mahalaga. Mas nagiging matatag ang disiplina mo dahil may mas malaking dahilan kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Ang bawat pisong itinatabi mo ay nagiging hakbang papalapit sa isang malinaw na pangarap. Dito nagsisimulang magkaroon ng mas malalim na kahulugan ang iyong paghawak ng pera. Mahalagang malinaw mong tukuyin at isulat ang iyong mga financial goals. Maaring ito ay sariling bahay para sa pamilya, edukasyon ng mga anak, kapital sa negosyo o kalayaan sa oras at trabaho. Kapag malinaw ang target, mas nagiging konkreto ang mga hakbang na kailangan mong gawin araw-araw. Hindi ka basta-basta susunod sa uso o sa sinasabi ng ibang tao nang hindi mo naiintindihan. Ikaw mismo ang nagiging arkitekto ng sarili mong financial na kinabukasan. Ang mga taong walang malinaw na layunin sa pera ay madaling panghinaan ng loob kapag naharap sa hirap at sakripisyo. Kapag may kaunting aberya o pagod, mabilis silang sumuko dahil wala silang nakikitang malinaw na patutunguhan. Samantalang ang may malinaw na goal ay kayang magtiis kahit mabagal ang progreso. Alam nila na ang bawat pagtitipid at sakripisyo ngayon ay may kapalit na mas maayos na bukas. Ang lakas ng loob ay mas nagiging matibay kapag alam mo kung saan ka patungo. Kapag malinaw ang layunin mo sa pera, mas nagiging organisado ang buong sistema ng iyong finances. Mas madali kang makapagpasya kung alin ang uunahin at alin ang dapat ipagpaliban. Hindi ka madaling maapektuhan ng pressure ng lipunan o ng tagumpay na nakikita mo sa iba. May sarili kang sukatan ng tagumpay at sarili mong timeline ng pag-asenso. Sa rule na ito, natutunan mong ang pera ay hindi lang basta kinikita, kundi pinapangunahan ng malinaw na layunin at matibay na direksyon. Rule number 7. Maging consistent at magtiwala sa proseso ng pagyaman. Maraming Pilipino ang nagsisimula nang may sigla sa pag-aayos ng kanilang finances, pero kaunti lamang ang tumatagal. Kapag hindi agad nakita ang resulta, mabilis pang hinaan ng loob at bumalik sa dating gawi. Ang pagyaman ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahabang proseso na nangangailangan ng tiyaga. Walang overnight success pagdating sa pera, kahit pa mukhang ganun ang nakikita sa iba. Ang consistency ang tahimik, ngunit pinakamakapangyarihang puhunan sa pagbuo ng yaman. Ang pagiging consistent ay nangangahulugan ng paulit-ulit na paggawa ng tama. Kahit walang agarang gantimpala, ito ang patuloy na pag-iipon kahit maliit, patuloy na pag-aaral kahit mahirap, at patuloy na pag-invest kahit mabagal ang kita. Maraming tao ang sumusuko sa kalagitnaan dahil inuuna nila ang resulta kaysa proseso. Ngunit ang mga tunay na umaasenso
ay nakatuon sa sistema at hindi sa panandaliang emosyon. Alam nila na ang maliliit na hakbang na inuulit araw-araw ay lumilikha ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Hindi maiiwasan ang mga pagsubok, pagkakamali, at minsan ay pagkatalo sa paghawak ng pera. May mga panahon na mali ang magiging desisyon o hindi maganda ang kalalabasan ng isang hakbang. Ngunit ang mahalaga ay ang kakayahang bumangon, matuto at magpatuloy. Ang bawat pagkakamali ay may dalang aral na pwedeng magpalakas sa iyong financial intelligence. Ang sumusuko agad ay hindi nabibigyan ng pagkakataong makita ang bunga ng kanilang paghihirap. Ang pagtitiwala sa proseso ay nangangahulugan ng pananatiling kalmado kahit mabagal ang progreso. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba dahil iba-iba ang simula at takbo ng bawat tao. May sariling oras ang bawat pangarap at bawat goal na pinaghihirapan. Kapag patuloy kang gumagawa ng tama, darating din ang tamang bunga nito. Ang panahon ng kakampi ng mga taong marunong maghintay at hindi sumusuko. Sa huling rule na ito, nauunawaan mo na ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa ugali at paninindigan. Ito ay resulta ng tamang disiplina, malinaw na layunin at tuloy-tuloy na aksyon. Hindi mahalaga kung mabagal ka, basta siguradong umaabante ka. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil kahit may pagod at pangamba. Kapag pinili mong maging consistent at magtiwala sa proseso, ang pag-asenso ay hindi na tanong ng kung kundi kailan. Kung iniisip mong huli na ang lahat para yumaman, dito pa lang nagkakamali ang karamihan. Ang katotohanan ay hindi edad, hindi sweldo, at hindi swerte ang tunay na kalaban ng pag-asenso. Ang tunay na kalaban ay ang kawalan ng aksyon at paniniwala sa sariling kakayahan. At kung narating mo ang bahaging ito ng video, malinaw na handa ka ng magbago. Ang 7 rules na pinag-usapan natin ay hindi himala at hindi rin pang isang gabi lang. Ito ay mga prinsipyo na kayang gawin ng ordinaryong Pilipino araw-araw. Hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Ang mahalaga ay magsimula ka ngayon at magpatuloy bukas. Tandaan mo na ang pagyaman ay hindi paligsahan kung sino ang pinakamabilis. Ito ay isang tahimik na proseso ng tamang disiplina at matalinong desisyon. May mga araw na mabagal ang progreso at may mga araw na parang walang nangyayari. Pero sa likod ng mga araw na iyon ay may binubuong pundasyon ng bawat tamang hakbang mo. Kung may isang bagay kang dalhin mula sa video na ito ay ang katotohanang posible ang pag-asenso. Posible ito kahit average ang sahod at maraming responsibilidad sa pamilya. Posible ito kung handa kang baguhin ang paraan ng pag-iisip at paghawak ng pera. At posible ito kung pipiliin mong maging consistent kahit walang pumapalakpak sa umpisa. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang kaalamang pinagsasaluhan ay mas nagiging makapangyarihan kapag sama-samang isinasabuhay. Kung may natutunan ka ngayon, gawing aksyon at huwag hayaang manatili lang sa isip, ito pa lamang ang simula ng mas malinaw at mas matibay na pinansyal na kinabukasan para sa iyo.